Mga kapeso Pinoy, ito na ang top 10 dividend-paying companies sa Pilipinas. Unahin muna natin ang top 10 natin. Unang-una na dyan ang Robinsons Retail. Ang kanilang closing price noong April 8 ay 37.15. Ang kanilang 1-year cycle dividend naman ay 2 pesos. Kaya ang kanilang dividend rate ay 2 pesos, divide natin sa kanilang closing price ay 5.38% sa loob ng isang taon. Kasama sa ating number 10 spot ang East to West na kung saan ang closing price naman nila ay 9.94 at ang 1-year cycle dividend naman nila ay 0.54. Kaya in total, ang kanilang dividend rate in an annual ay nagkakahalaga ng 0.54 i-divide natin sa 9.94 ay 5.43% naman. Kasama natin sa number 10 spot ang First Gen. Ang kanilang closing price ay 16.14 at ang kanila namang dividend rate sa isang taon ay 0.9 pesos. Kaya 0.9 divide natin sa 16.14, 5.58% naman ang kanilang dividend yield. Kasama sa ating top 9 ngayon ang URC or Universal Robina Corporation. Ang kanilang closing price ay 67.3 at 3.9 naman ang kanilang dividend. Kaya ang ating dividend yield sa kanila ay 5.79%. Ang Robinsons Land Corporation na kung saan 11.16 ang kanilang closing price at 0.65 naman ang kanilang nade-declare na dividend. Kaya ang ating yield sa kanila ay 5.82%. Ang Manila Water, 31.5 at 1.841 naman ang kanilang dividend rate. Kaya ang ating yield sa kanila ay 5.84%. Ang nag-iisa sa ating 8th spot, yan ang Aboitiz Power. 38.10 ang kanilang closing price at 2.35 naman ang kanilang dividend. Ang dividend yield natin, 6.17%. Nag-iisa sa ating 7th spot din ang Citicorp na REIT. Ang kanilang closing price ay 3.11 at 0.2 naman ang kanilang total na dividend rate on a quarterly basis. 6.5% ang ating dividend yield sa bagay na yan. Ang FLI, ang number 6 spot natin, 0.74 ang kanilang closing price at ang 1-year cycle dividend naman nila ay 0.05. Kaya ang ating dividend yield para dyan ay 6.76%. Marami tayo sa ating pang 5th spot. Unang-una na dyan ang Robinsons REIT nila. 0.4261 ang kanilang dividend at 6.10 naman ang kanilang closing price. Kaya almost 7% ang dividend yield natin dyan. Ang Pure Gold, 25.5 ang kanilang closing price at 1.81 naman ang ating dividend yield sa kanila. Kaya ang kikitain natin dyan in terms of dividend ay 7.10%. Ang Metro Bank, 5 pesos ang kanilang dividend yield. Ang ating dividend rate sa kanila, 70 pesos naman ang kanilang closing price noong April 8. Kaya 7.14% ang ating dividend yield sa kanila. Kasama sa ating 4th spot naman ang Century Properties. 0.55 ang closing price at 0.039972 naman ang kanilang dividend. Ang ating dividend yield sa stock na to ay 7.27%. Kasama sa ating 4th spot ang PLDT. 1279 ang kanilang closing price at 97 pesos naman ang dividend yield natin sa stock na to. Kaya ang kikitain natin 7.58%. Nag-iisa sa ating 3rd spot. Ano kaya ang stock na to? Syempre, ang DMCI. 1.05 ang kanilang dividend at 10.5 naman ang kanilang closing price. Kaya ang kikitain natin or dividend yield natin
ay 10%. Medyo bumaba na nga ito eh. Ang second spot naman natin, nag-iisa din, ang Lusiatan Group or LTG. 1.25 ang kanilang dividend rate sa loob ng isang taon, kada quarter sila nagde-declare, at 11.4 naman ang kanilang closing price. 10.96% ang ating dividend yield sa stock na to. At syempre, ang nangunguna sa ating dividend paying stock sa Pilipinas ay ang SCC, na kung saan nag-declare sila ng 4.5 na dividend sa isang buong cycle at 33.65 naman ang kanilang closing price. Ang ating yield, 13.37%. Pero mga kapeso, hindi lamang sa dividend tayo kikita sa ating stock investment. Pwede din sa peso cost averaging, na kung saan kung gusto mo maghulog ka 1K monthly at makikita mo kung magkano ang kikitain mo in 5 years. Minsan kahit hindi mataas ang dividend, mataas naman ang capital appreciation. Katulad na lamang ng mga ginawa natin nung mga nakaraan. At ang link nito ay nasa baba lamang ng description, kaya pwede mo silang panoorin at balik-balikan para makapag-invest ka din. Katulad ng Ayala Land. O kaya naman yung ICT, 10 shares monthly. Magugulat ka kung magkano ang kikitain mo after 5 years. O kaya naman mga kapeso, tingnan mo to. Pwede kang mag-invest ng 50 pesos lamang in stock market dito sa GInvest ng GCash. Pwede mong panoorin kung paano. Just click the link below sa mga description natin below. Ilalagay natin yan dito sa baba lamang ng video na ito. At kasama na rin dyan, for example, nag-invest ka sa Semirara Mining Corporation, hindi ka lamang kikita sa dividends, also, kikita ka pa rin sa capital appreciation. Kung makikita mo kapeso, in 5 years, 84% ang kinita. Ang Meralco, for example, in 5 years, 60% ang kaya mong kitain dyan, or parang 12% in an annual basis. Kung gusto mo rin naman na mag-invest sa mga REIT, o ito yung parang sa real estate investment, kasi mas mababa ang capital na kailangan mo dito, baka gusto mong panoorin kung paano mag-invest, hindi ka pa makapagsimula ng apartment pero gusto mo sa real estate, baka ito na ang para sa iyo kapeso. At syempre, kung wala kang oras, pwedeng may mga professionals na mag-manage ng account mo or ng investment mo through mutual funds naman mga kapeso. Or kung excited ka na mag-invest sa stock market, baka ito na ang link na para sa iyo kapeso.